Okay, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ang Nokia po ay na-acquire na ng HMD or Human Mobile Device. Pero technically, mga top employees ng Nokia din yung may-ari ng HMD ngayon. Kaya kapag nag-search kayo ng Nokia phone sa Lazada, wag po kayong mag-alala kung HMD yung lilitaw kasi sila na po talaga ang may-ari ngayon at nagmamanufacture ng mga Nokia phones. Okay? At ang isa dyan na pinag-uusapan ngayon ay itong phone na hawak ko, yung HMD Crest 5G. Sa presyong 7,990 pesos, meron ka ng 5G phone, malaking storage, malaking RAM, at magandang battery life. At yung display niya guys, maganda rin. So lahat yan pag-uusapan natin at least sa phone na to, makikilala natin kung anong klaseng company ang HMD at kung anong pwede niyang may offer sa atin sa mga susunod na mga buwan o mga taon. So, unbox muna natin to. Okay, so ito guys yung package na na-receive natin from Lazada. Makikita nyo naman, selyadong-selyado yan. Ayan. At kahit dito sa harap, ayan, selyado pa rin. Takpan ko lang tong details namin. Ayan. So, sama-sama nating tingnan yung laman. Okay, so makikita nyo na nakabalot siya sa bubble wrap. At ito na yung ating phone. Okay, so yung kulay ng box niya ay may pagka-pink na malapit na rin sa pagiging red. Ayan, napakasimple lang tapos manipis lang yung box. Hindi siya nakabalot or hindi siya nakasealed, guys. Pero, meron tayong sticker dito. Ayan, na parang indication na talagang hindi pa naman siya na-open. So, meron dito, tapos meron din dito sa taas. At dito sa likod, makikita natin yung ilan sa mga top specs nitong HMD Crest 5G. Kasama na dyan yung kanyang camera, yung kanyang display, yung kanyang battery, at yung kanyang chipset. Okay, so open natin. Okay, so ito na yung phone. Yun agad yung bubungad sa atin guys. Yung ating phone ay nakabalot sa isang paper na plastic. Tanggalin natin. Ito siya. Ayan. Nakalagay na rin yung kanyang jelly case. Sa ngayon, tanggalin muna natin. Makapal yung jelly case niya. In fairness naman. Ito yung jelly case niya guys. Ayan. Flimsy pero mas makapal siya sa normal jelly case na nakikita natin sa ibang mga phones ngayon. So okay naman. So ito yung ating HMD Crest 5G. So glossy yung kanyang likod. May pagka glitter yung effect niya. May konting kintab tayo. Medyo ano rin siya, reflective na konti. So ano yan, smudge or fingerprint magnet. Okay, tapos medyo makapal yung ating phone. Hindi naman sobra, pero compared sa ibang mga phones na ganito yung presyo, makapal-kapal yung ating HMD Crest. Ayan. So makikita ninyo yung volume up and down buttons dito sa may right side, yung ating fingerprint scanner na power lock button na rin. Tapos sa kabila yung ating SIM tray. Dito sa taas, yung ating secondary microphone. Dito naman sa may ilalim, yung ating speaker, USB-C port, main microphone, at meron tayong headphone jack. So, yung kanyang camera module, napakasimple lang din. And, hindi naman sobrang updated kasi marami na tayong phone na nakita. Ganyan din yung pagkakadesign nila sa camera module. Okay, so again, okay naman siya. So, tabi ko muna to. Tingnan muna natin yung ilalim ng box. So, naka-turn on na yan. So, meron tayo ditong documentations or documentation. Isa lang pala siya. Yan. Tapos, ito yung ating SIM ejector pin. Yung SIM ejector pin siya. And then, yung ating USB-C to USB-C, I think. Tingnan natin. Yeah, USB-C to USB-C cable. Okay, so ito, akala ko naka-setup na. Ito yung ating unang-unang makikita kapag turn on natin. For the first time, itong HMD Crest 5G. So, meron siyang parang personalized na welcome screen sa setup. So, naka-Filipino agad yung language. So, mabuhay. Nakakatuwa lang. Parang personalized talaga para sa bawat bansa yung welcome screen niya. So, setup ko muna to guys. Tapos, balikan natin kung ano-anong mga data yung makukuha natin dito sa phone na to. Pero try muna natin pinutin tong tara na or next. So, yun. Babalik siya sa normal na
setup ng isang Android phone. Okay, so setup ko muna 'to. Okay, so nakita natin dun sa unboxing na una, walang charger na kasama sa box at tong HMD Crest, wala din siyang screen protector na pre-installed. So, medyo gagastos pa tayo ng konti after natin bilhin yung phone na to. Pero other than that, kompleto naman yung nasa box. Meron naman tayong jelly case. So, at least meron na tayong protection dito sa phone kahit papano. So, una natin pag-usapan, design. Okay, so kapag tinignan natin guys sa website ng HMD, etong Crest 5G, meron tong tatlong colorway. So ito yung una, yung Midnight Blue. And apparently, ito lang yung available na colorway ngayon sa Lazada. Tapos meron pa siyang lilac tsaka royal pink. Pero yung box niya, ganito talaga yung kulay. At ang isa rin sa unang-unang yung papansin dito sa HMD Crest kapag ginagamit nyo na ay magaan talaga siya. 205 grams to be exact. Tapos IP52 yung kanyang ingress protection rating. So dust and splash resistant to, matalsikan ng tubig, walang problema. At mabasa ng ulan, wala ding problema. Pero wag nating ilulubog sa tubig. Okay, hindi niya kakayanin yun. At sinabi ni Nokia na kasama to dun sa mga repair it yourself capable na phones nila. Ibig sabihin, napakadali lang guys i-repair nitong HMD Crest if ever na magkaroon ng problema. Palitan ng display, palitan ng battery, so on and so forth. Madali lang siya compared sa ibang mga Android phones sa ngayon. At nakita na rin natin guys yung mga gilid ng phone na to kanina. Pero gusto ko lang i-point out na yung kanyang single firing speaker, kahit isa lang, malakas kasi meron tong Ozo Audio. Okay, yun yung tawag sa audio enhancement ng Nokia. Sa iba kasi Dolby yung ginagamit. Pero sa Nokia, ulitin ko, Ozo Audio. At ang isa guys sa mga advantage ng Ozo Audio, kapag tinodo natin yung volume nito, pwede siyang ma-boost up to 200%. At sa testing ko guys, malakas talaga yung speaker nitong HMD Crest. At ang maganda dyan, dahil sa Ozo Audio, hindi sabog yung tunog kahit na i-max natin yung volume. So kahit single firing speaker lang, hindi naman ako nabitin sa kanya. Silipin naman natin ng kanyang SIM tray. So, good news guys, pwede pa rin tayo magsalpak dito ng micro SD card. Okay, hindi naman sinabi ng HMD kung ilan yung max na pwede nating ilagay dito. Ayan, pero at least hybrid siya. So, pwede tayo maglagay ng isang nano SIM tsaka micro SD card or dalawang nano SIM at walang SD card. Ngayon, pagdating naman guys sa performance ng kanyang fingerprint scanner, isang dampi lang, makikita nyo naman. Napaka-reliable. Mabuti na lang talaga conventional fingerprint scanner yung inilagay nila dito. Kasi talaga, Tapos hindi pa complicated yung kanyang animation kapag nag-unlock tayo. Kaya ang bilis talaga ng feels. Tapos kapag mag-type tayo dito guys, yung haptics niya, andun pa rin siya sa loob ng entry level talaga na feels. Pero, hindi sagad yung pagka-low end ng kanyang vibration. So, pwedeng gamitin nyo. Pwedeng hindi siya patayin. At ang good news, kahit pa 7,990 pesos lang itong HMD Crest, compatible to sa 2.4 GHz Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz Wi-Fi connection. Ngayon, yung display nitong HMD Crest ay 6.67-inch OLED Full HD+, 90Hz yung max refresh rate at 395 naman yung PPI. Kaya nakakagulat talaga guys na sa ganitong presyo, 7,990 pesos, naka-OLED display ka na, mataas yung refresh rate, tapos Full HD pa. Kasi usually, ibang mga phones na ganito yung presyo, nasa 720p lang yung resolution at matatanggap pa natin yun. Pero ito, sinobrahan pa ni HMD, ginawang Full HD. At ang isa pang dagdag na good news sa kanyang display, yung max playback resolution niya dito sa Netflix application ay Full HD din guys. Widevine Security Level 1. So, makakapag-play tayo talaga ng mataas na quality ng mga content sa mga streaming services. Okay, silipin natin saglit yung kanyang display settings. So, dito, napaka-typical naman na makikita natin. Pero at least meron tayong color temperature or white balance na pwedeng ma-customize kahit papano. So, sa white balance, ayan, pwede tayong mag-adjust dito. Tapos, meron din tayong
special feature dito na hindi ko pa nakita sa ibang mga entry-level phones, yung SDR to HDR video enhancement. So, ang galing yan. So, yung mga standard na mga videos, pwede yung gawing HDR. Meron din siyang screen refresh rate settings. So, tingnan natin. Dalawa lang yung option guys dito, adaptive tsaka standard. So, kung adaptive, naka 90Hz siya at pwede siyang buwaba to 60 kung kinakailangan. Pero sa standard, matipid sa battery kasi 60Hz lang talaga yung screen refresh rate. Pero sa test na ginawa ko, wala pa nung na-deliver sa amin to, talagang naka-adaptive lang ako. At sa testufo.com, talagang makikita natin na maabot siya ng 90Hz. Yun nga lang, kahit na matagal nang hindi ko siya ginagalaw, dito sa testufo.com, hindi ko tinatouch yung display, nakalak lang siya to 90Hz. So, siguro sa ibang mga scenarios, bababa siya to 60, pero dito, sa Chrome browser, talagang naka-fix to 90Hz yung kanyang refresh rate. Ngayon, pagdating naman guys sa performance, out of the box, naka-Android 14 na tayo dito. Tapos ang kanyang chipset ay Unisoc T760. 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM at 256GB na UFS 2.2 naman yung kanyang storage. Okay, before natin i-comment na, Unisoc lang pala yung chipset ng HMD Crest, lumang chipset na yan, hindi po. Unisoc T760 ay inirelease po noong July 2024. So, wala pa pong 1 year itong chipset na to. At maya-maya titingnan natin guys kung ilang Antutu score yung makukuha natin. Ngayon, according sa HMD, aabot ng 2 taon guys. Ulitin ko, 2 years of quarterly security updates yung makukuha nitong HMD Crest. So, at least, meron na tayo agad assurance na hindi kawawa sa software updates yung phone na to kahit pamura siya. At sa pag-setup pa lang dito sa device, makikita nyo, meron agad ako nakuhang security patch. Ngayon, pagdating sa UI, talagang siya guys, stock Android talaga. Para kang bumili ng Google Pixel. Talagang halos walang bloatware maliban dito sa My Device ng HMD kung saan makikita natin dyan yung status ng phone natin kasama na yung battery, yung storage, yung warranty, at marami pang iba. Tapos meron din siyang Kindred. Tapos, yun na yun guys. Talagang stock Android, kita nyo naman, halos walang binago yung HMD sa UI ng Android 14 na vanilla Android. Okay? Ayan, pati yung kanyang, ang tawag dito, yung settings dito, wala ding binago, same na same sa stock Android. Pati yung mismong settings na page, ayan, same na same guys, stock na stock. Kaya yung feels nito habang ginagamit natin, sobrang smooth, sobrang gaan. Ang ganda ng performance guys. Hindi mo akalain na 7,990 pesos lang yung phone na to. So, ganun kaganda to. Kaya napakadali para sa HMD na magpadala ng update dito sa HMD Crest kasi halos wala talaga silang binago pagdating sa UI. Tapos yung physical RAM nitong HMD Crest ay 8GB, kagaya ng makikita natin sa page sa Lazada. Pero if ever na gusto natin gamitan to ng virtual RAM or ang tawag dito ng HMD ay memory extension, pwedeng-pwede. So pwede tayong mamili kung 4GB or 8GB yung gusto natin kunin as virtual RAM. Pero check natin kung ano epekto sa performance niyan using Antutu. Okay, so ito guys yung Antutu score na nakuha natin dito sa HMD Crest kapag naka-off yung kanyang memory extension. So, 477,070. Not bad guys, diba? Magandang score na yan para sa ganitong presyo ng phone. Pero nung ginamit ko na yung virtual RAM, bumaba ng almost 10,000 points yung kanyang score. Naging 469,807 na lang. So, ayun lang. Medyo babagal yung performance itong phone na to kapag ginamit natin yung memory extension. So, kung ako sa inyo, malaki-laki na guys yung 8GB para sa ganitong phone. So, huwag nyo nang gamitin yung memory extension kung hindi nyo naman talaga kailangan. Ngayon, pagdating naman sa gaming guys, dito sa Asphalt 9, napaka-smooth guys ng feels. Nakasagad yung graphic settings natin dito, pero napaka-smooth talaga. Hindi nyo na-generate yung 100% ng graphics, pero enough na enough para ma-enjoy natin yung buong game. Ayos na ayos to guys. So, if ever man na gusto natin itong gamitin sa mga casual game, okay na okay itong HMD Crest. Ngayon,
Ngayon pagdating naman guys sa kanyang camera, meron tayong 50 megapixels na main camera dito sa likod. Tapos meron siyang 2 megapixels na depth sensor. Tapos sa harap naman yung selfie camera ay 50 megapixels din. So tingnan natin yung ilang mga samples. Okay, so ito guys yung selfie video recording dito sa HMD Crest. Okay, tinitignan ko lang yung itsura ko ngayon. Maganda yung quality guys para sa ganitong presyo. 1080p 30 fps yung pinakasagad na pwede nating ma-record dito sa selfie camera ng HMD Crest. Naka-audio na rin tayo. So maganda-ganda yung mic natin dito. Yung audio quality maganda rin. So para sa akin, sapat na sapat yung quality para sa presyo niya. Pero kung kayo guys yung tatanungin, ano masasabi nyo? Comment nyo lang dyan sa baba. Okay, so dito tayo sa last, yung kanyang battery. So meron tayong 5,000 mAh dito na capable sa 33 watts na fast charging. Ngayon sa test ko guys, 50 to 100%, 33 minutes ko lang na charge etong HMD Crest. So okay na okay naman yung bilis niya. Kasi sa totoo lang sa ganitong presyo, hindi ko in-expect na aabot ng 33 watts yung charging speed natin. Kasi usually sa mga entry-level phones, talagang nasa 18 watts lang yung maibibigay na charging speed. Ngayon pagdating sa battery life guys, nung tinetest ko siya, napakahirap, yun yung napansin ko napakahirap pababain ng 1% itong phone na to. Kahit ang dami ko nang ginawa, nag-browse na ako sa internet, nag-install na ako ng mga application, sobrang hirap pababain yung kanyang battery. At mula pa nung nag-start tayo mag-shoot, total of almost 24 minutes na ako. Wala pang edit yun, syempre. 24 minutes na ako nag-shoot ngayon. Pero kita nyo naman, nag-start ako ng parang 100% siguro or 99%. Pero 98% pa rin yung natitira. At hindi ko pa yan nilalak mula pa kanina. So, ganun katindi yung battery life ng phone na to. So, hindi ako nakakuha ng PC Mark score dito sa HMD Crest kasi mula nung in-unbox ko siya tapos ininstall ko ng PC Mark, hindi gumagana yung PC Mark nung una. Pero ngayon, gumagana na. So, abangan nyo na lang sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews kung ilang SOT yung makukuha natin sa PC Mark. Okay, doon ko nilang i-upload guys. So, abangan nyo yan doon sa ating Facebook page. Okay, so overall guys, itong HMD Crest, nagustuhan ko talaga. Para sa akin sa presyong 7,990 pesos, masasabi kong sulit yung phone na to. So dun sa mga naghahanap ng phone na maganda yung presyo, kasi less than 8,000 pesos technically, tapos stock Android feels, para kang naka Google Pixel, tapos maganda yung display, maganda yung performance, itong HMD Crest, yung pwede ninyo i-consider. Marirecommend ko talaga siya. Hindi siya mahirap i-recommend. So, makikita natin sa phone na to yung future ng HMD kung i-maintain nila yung ganitong klase ng performance sa mga phone nila, tapos ganitong presyo din, yung tamang-tama lang sa specs at sa value ng phone, goods na goods. Talagang ilo-look forward natin yung mga phones ng HMD. Okay? So, okay guys, ano masasabi nga dito sa HMD Crest? Comment nyo lang dyan sa baba. At if ever na gumagamit ka na at nakabili ka na ng phone na to at meron akong hindi nasabi tungkol sa experience dito sa phone na to, comment mo na lang din dyan sa baba. So, nandyan guys yung link ng HMD Crest sa description box sa baba if ever na gusto nyo itong bilhin at makita yung updated pricing. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.